Magandang umaga po. Ngayong December 24 na po dito sa Pilipinas. At siyempre mapapasko. Pero gano'n pa man, tuloy pa rin po ang paghatid natin ng mga impormasyon, lalo't tigit sa galawan ng gobyerno sa para ho sa mga biktima ng kalamidad. Actually, yan ang ating pag-uusapan ngayon, yung pagtulong ng gobyerno, pagtulong ng pribadong sektor, at saka yung mga galawan pa rin ng mga politiko at yung mga tumutulong sa mga nangangailangan sa kasalukuyan. Pero bagong lahat, muli ay hiling ko sa inyo na mag-subscribe no, sa hindi po nakakapag-subscribe dito po sa channel na ito, Mike Abe Opinions. Click lang po ang notification bell at pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan para ho, lalong makarating sa kanila ang mga nangyayari dito sa ating bansa. At higit sa lahat, yung ibang mga video rito ay pwede ho nilang balik-balikan. Okay? Well, kahit na ho mag-holiday ng ilang araw dito sa atin dahil nga ng Pasko, meron pang Rizal Day at magbabagong taon. Pero ang Pangulong Duterte ay nagdeklara po para sa kanya at sa kanyang mga kasamahan sa gobyerno na walang holiday sa kanila. Ang sabi ng Pangulong Duterte, tuloy ang kanyang pag-iikot sa mga lugar na naging biktima ng kalamidad. Gusto niyang marating daw yung mga sulok-sulok o yung mga maliliit na lugar na hindi pa nararating. So pagkaganyan po ang deklarasyon ng Pangulo, magandang balita ito sa mga naging biktima at pamilya. Nandito kayo sa Pilipinas o nasa abroad na naghihintay ng mga ayuda at magandang balita sa inyong pamilya. Ayan po yung maganda dahil hindi magpapahinga ang Pangulo ngayong Pasko at pagpasok ng bagong taon. Magpapatuloy ang kanilang pag-ikot. Kung naikot na po ang malaking mga bayan at syudad sa Visayas at Mindanao at kahapon ay sa Palawan dito sa Luzon, ay magpapatuloy po dyan at ang gustong puntahan ay yung mga liblib na lugar. Napakaganda nito. Mula mismo sa ating Pangulo, mula sa Chief Executive ay gagawin ito para lang ho masigurong kayo ay matutulungan at maisalba ang ating pong mga kababayan na meron pong mga pangailangan sa panahong ito. Ganun pa man, isa rin po sa mga kailangan at kailangan pong malaman ng ating mga kababayan ay ito hong galawang ito ay maganda. At siyempre, Pangulo ito, ibig sabihin niyan lahat ng mga cabinet secretary, lahat ng opisinang nasa executive department nangangasiwa sa kalamidad, yan po ay gagalaw. So, magandang balita ito kaya po inahabol natin ngayong magpapasko na. Asahan natin na mangyayari talaga ito. Kanila hong ibibigay ang lahat ng tulong, pagkain, at kung ano pang mga maibibigay pansamantala ng ating pamahalaan. Habang ipiniprepare ng Office of the President ang tinatayang 10 billion pesos, inisal na pondo pa lang po ito para magamit po sa rehabilitation. Isa pang magandang balita, ayon po sa Department of Finance, hindi naman magpapabaya at gagawa sila ng paraan para magkaroon ng pera para sa rehabilitation. Kasi kaya po medyo hirap ang pera ngayon ang gobyerno sa pera dahil patapos na ho ang taon eh. Nakatulad ng aking mga binanggit, yan ang mahirap. Pagpatapos na ang taon at nangailangan ng pera at walang sobra, ay talagang maghahagilap kasi ho yung ating yearly budget from January 1 hanggang December 31, lagi po yung under General Appropriation Law, nasa batas. So, patapos na ang taon, ilang araw na lang, kaya kakaunti na rin ang pera. Pero gagawa daw po ng paraan para sa malawakang rehabilitation. Yan ang maganda. Positibong galaw, positibong pangako at gagawin ng Malacanang para maisalba ang mga biktima ng kalamidad. So, yan po yung good news para sa inyo. Dahil malaking bagay pag ang Pangulo ang siyang kikilos at nagbibigay ng instruction sa kanilang mga tauhan para tuloy-tuloy ang pagtulong. Pwede po kayong mag-react, comment din sa isong yan. Magpasalamat kung ano man. Nire-respeto po natin. Naniniwala man kayo hindi sa ating Pangulo, pero panahon ng crisis, panahon po ng pagtulong, ay isasantabi muna natin ang isong politika sa inyong pagtingin sa ating kasalukuyang gobyerno. Mahalaga ay ating pasalamatan ang kanilang galawan para sa pagtulong sa kapwa. Okay? Pangalawa na ating pag-usapan ngayon ay itong atin siyempre, mga kandidatong national especially. Nauna silang nagbigay ng tulong
at pati yung kailang galawan tungkol sa kailang Operation Pakilala, hindi pa naman kampanya, Operation Ikot para makilala sila kandidato, ay medyo naglaylo doon sa mga lugar na siyempre, alam naman natin may kalamidad o nagkaroon ng problema. Pero sa mga lugar na pwede naman, dito sa Luzon, ay gumagalaw pa rin po yung iba. Hindi naman masama yun. Kung sila nga ay magbibigay ng pamasko or magpapakilala during Christmas, walang problema. Wala naman hong bawal eh. Pero yung kampanya actually mangalap ng boto ay bawal pa kasi February pa ang kanilang official na campaign sa national position. Ang isa po sa mga kaya nababanggit ko sa mga presidential candidate na nagparamdam, nakita halos lahat naman yata sila kumilos. Nauna nga lang po at malaking naitulong initial pa lang si Bongbong Marcos kasi nga nasa 38 hanggang 40 million kaagad ang pinakawalan. Cash at saka halaga ng mga relief goods na naipagkaloob. Naikot ang Visayas at Mindanao. Yun ang mabilis eh. Yung iba naman umikot din, hindi ko lang alam kung ano mga ibinigay, pero umikot din yung iba. So malaking tulong yan kahit paano. Pero dahil nga sa umiiwas din silang mga kulay politika, kaya hindi na masyado silang lumutang after na makapagbigay sila ng pera. Yun ang maganda. Kasi kung magbababad ka sa mga biktima ng kalamidad, baka sabihin na mumuliti ka. Pero yung ginawa na nagbigay sila ng tulong tapos umalis, okay na okay yun. Ang maganda ay ang gobyerno ay hindi naman ho nagbago at tuloy-tuloy ang pag-aaruga at saka po ang pag-aksyon sa mga kailangan ng ating mga kababayan. Yun po yun talaga eh. Local and national kumikilos at ang pribadong sektor. Pati international community. Kung yung mga gunita, nabanggit na rin natin sa ating mga broadcast sa radyo at sa telebisyon, ang UK, European Union, ang America and Canada, China, malaking mga bansa ay nagbigay na po or nagpahayag na sila tutulong at alam ko ongoing na, papunta na rito sa atin ang kailang mga tulong, cash man ito o kung ano man tulong, basta na sinabi nila, makakarating po yan. Malaking tulong ito sa ating lahat, lalo tigit ang mga biktima ng kalamidad. So ayan po yung halos puro good news yan para sa atin. Dahil nga magpapasko, so naglaylo muna yung mga isyong kung ano-ano dyan. Pero yung politika hindi mawawala, nandyan pa rin kasi nga natitirang ilang araw na lang bago matapos ang 2021 ay pagpasok po ng January talagang muling mag-uisisimula yan. At mas mainit, mas matinding politika ang ating haharapin pagpasok ng bagong taon dahil sa Mayo na yung eleksyon eh. Ilang bali 4 months na lang more or less ang natitira bago na ho yung aktual na eleksyon. Kaya talagang asahan nating pagpasok ng taon, ibang usapan na, ibang level na ng usapan na ihayag ang kanilang mga plataforma kung sino ang malakas na susuportahan o hindi. Pero ngayong taong ito, 2021, pasintabi na sa kahit anong anggulo ng mga survey at galawan, rally, motorcade at pag-organisa ay iba ang galaw ng BBM Sara tandem. Pati mga local executive na dala, local candidate na dala, especially dito sa Metro Manila, dito sa Quezon City. Nadala si Congressman Mike Defensor na tumatakbong mayor. Iba ang galaw dito sa Quezon City dahil nga sa ang suporta ay nakita at pinapakita. So yan po yung update pansamantala sa atin pong ngayong araw na ito. By the way, mamaya pong gabi dahil magpapasko rito, magla-live po tayo. Magsama-sama tayo mamaya, siguro mga alas 8 ng gabi. Magla-live po ako mamayang gabi dito sa Pilipinas para ho sa inyong mga greetings naman dahil magpapasko. Hindi ba? Pero ngayon, pansamantala yan muna. Magandang umaga po muli. God bless.